Dito sa mundo ng cryptocurrency ay hindi na po bago ang mga matitinding debate tungkol sa halaga ng iba't ibang digital assets. Kamakailan lamang gumawa ng ingay si Ginoong Anatoly Yakovenko, ang co-founder ng Solana, matapos po niyang sabihin na walang halaga si Bitcoin at hindi ito isang magandang investment. Dahil dito, nagkaroon po ng matinding reaksyon mula sa crypto community, lalo na po sa mga Bitcoin maximalist. Sila po yung mga naniniwala na si Bitcoin ang pinakamahusay at pinakamatibay na digital currency. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Totoo nga bang walang halaga si Bitcoin? At paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, partikular po sa mga interesado kay Bitcoin? Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ng Solana co-founder tungkol kay Bitcoin. Sa isang post sa X, dating Twitter, sinabi po ni Ginoong Yakovenko na si Bitcoin ay walang intrinsic value o sa madaling sabi ay wala itong tunay na halaga kung ikukumpara sa ibang assets. Ayon sa kanya, hindi dapat ituring na investment si Bitcoin, kundi isang coin flip o sugal. Bilang suporta sa kanyang argumento, sinabi niya na ang pinakamagandang senaryo para kay Bitcoin ay bilang insurance laban sa pagbagsak ng isang global superpower. Ibig sabihin, kung sakaling bumagsak ang ekonomiya ng isang malakas na bansa, maaaring manatili si Bitcoin bilang isang uri ng ligtas na asset. Gayunpaman, binigyan niya ng maliit na tsansa ang ganitong pangyayari na 1% lamang ayon sa kanya. Dahil dito, sinabi niyang handa siyang maglaan ng 1% na kanyang kayamanan kay Bitcoin bilang isang contingency plan pero hindi bilang isang tunay na investment. Idinagdag din ni Ginoong Yakovenko na kahit tumaas man o bumaba ang presyo ni Bitcoin sa $100,000 o $10,000, hindi nito binabago ang kanyang pananaw tungkol sa halaga nito. Ngayon ay bakit po maraming hindi sumang-ayon sa kanya? Dahil sa kanyang pahayag, maraming personalidad sa crypto community ang bumatikos sa kanya. Isa na po rito si angel investor Ashki BD na nagsabing napakalaking halaga ng Bitcoin dahil sa kakayahan nitong protektahan ang mga gumagamit mula sa counterparty risk. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang counterparty risk ay ang panganib o risk na dala ng pakikipagtransaksyon sa mga bangko at saka gobyerno. Bilang halimbawa, kung biglang bumagsak ang isang bangko o kung may financial crisis na nagdudulot ng currency debasement o pagbagsak ng halaga ng pera, maaring hindi na ma-access ng mga tao ang kanilang yaman. Sa ganitong sitwasyon, magiging mahalaga si Bitcoin dahil hindi po ito kontrolado ng gobyerno o sinumang institution. Marami ring nagsasabing kung totoo ngang walang halaga si Bitcoin, bakit ito pa rin ang pinakamalaki at pinakamatibay na cryptocurrency sa buong mundo? Kahit ilang beses nang nagkaroon ng matitinding pagtaas at pagbaba ng presyo, nananatiling si Bitcoin ang pinakakilala at pinakatinatangkilik ng maraming investors, kabilang na po ang mga institutions. Ngayon ay ano naman ang sinabi tungkol kay Solana? Dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag, bumalik naman ang mga tanong tungkol sa mismong halaga ni Solana. May ilan na nagsasabing overvalued o sobrang taas ang presyo ng Solana token kung ikukumpara sa tunay na halaga ng Solana network. May mga nagsasabi rin na kung si Bitcoin ay insurance sa economic collapse, si Solana naman ay pang meme coins lang. Isa ito sa mga panlalait na ibinato laban kay Ginoong Yakovenko matapos lumakas ang meme coin activity sa Solana network nitong mga nakaraang buwan. Bukod pa rito, tila hindi rin sinang-ayunan ng ibang leader ng Solana Foundation ang kanyang sinabi. Ang kanilang presidente na si Lili Liu ay nagsabing siya mismo ay isang Bitcoiner at naniniwala siyang hindi dapat magkaroon ng tribalism o masyadong matinding pagkakakampi-kampi sa crypto ecosystem.
At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Para sa atin na nag-i-invest sa cryptocurrency, mahalaga pong maunawaan natin na si Bitcoin at Solana ay may kanya-kanyang gamit at halaga. Si Bitcoin ay madalas ituring na digital gold, isang asset na maaring gamitin bilang store of value o taguan ng yaman, lalo na sa panahon ng economic uncertainty. Samantalang si Solana naman ay mas kilala sa pagiging isang high-speed blockchain na ginagamit sa decentralized applications or dApps at saka DeFi. Kung susundin po natin ang pananaw ni Ginoong Yakovenko, maring hindi magandang long-term investment si Bitcoin. Pero kung titingnan naman natin ang pananaw ng mas maraming eksperto, si Bitcoin ay nananatiling isa sa pinaka-stable na cryptocurrency na pwedeng panghawakan ng matagal. Para sa mga Pinoy traders, maaari pong gamitin ang Bitcoin bilang isang long-term asset, isang bagay na iniipon at hindi agad ibinebenta. Samantalang si Solana naman ay mas bagay po sa active trading, lalo na sa mga gustong maglaro sa mabilis na paggalaw ng presyo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang halaga ni Bitcoin ay hindi lang nasusukat sa presyo nito sa market, kundi sa epekto nito sa global financial system. Oo, maaaring hindi ito perpekto at may mga argumento laban dito tulad ng sinabi ni Ginoong Yakovenko. Pero hindi rin maitatanggi na si Bitcoin ang pinakauna, pinakakilala at pinagkakatiwalaang cryptocurrency sa mundo. Kaya bilang isang crypto investor, mahalaga pong magkaroon ng bukas na pag-iisip. Huwag agad maniwala sa isang opinyon lamang, kahit pa ito ay galing sa isang matagumpay na blockchain founder. Mas mabuting mag-research, pag-aralan ang fundamentals ng isang asset, at higit sa lahat, huwag kalimutan ang diversification ng investment sa iba't ibang assets upang mabawasan ang risk o panganib. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.